Yung mga magandang araw po muli sa inyong lahat. At ngayong araw na to ay kung natatandaan nyo si Katkat no mga kanoli, yung pinsan ko na mag-OJT na siya sa Maynila no. 3 months yata sila doon. At yung dati kasing sponsor niya no, si Kuya Luis, ay di ko alam, baka may biglaang pangyayari no sa kanyang hanap buhay. Kaya siguro ay hindi siya ngayon makapagsuporta no kay Katkat no. At syempre pagka naandun siya sa Manila, so kailangan niyang umupa ng apartment, budget at iba pa no. At sa mga hindi nakakilala kay Katkat no, siya po ay wala ng tatay no. At masarap tulungan yung taong walang attitude no, walang attitude problem no. So punta natin si Katkat na andun. Kumustahin natin. Ayan. Mag-aalas 5 na mga kanoli. Ayan. Direct to the point na agad tayo mga kanoli. Ayun Kat, kumusta muna pala? Medyo okay naman kaya At kailan yung OJT mo? ngayon po sana, kaso nagsabi po ako kay Sir Herald na July na lang po. Bakit July? May inasikaso pa po. Anong buwan mo yun? June 16. Di na pwedeng baguhin yun? May inasikaso pa kasi ako yan uli, yung clearance, tas may awarding pa po. Kaya kumbaga Na nagpasabi pa ako kahit mag-overtime na lang pa ako dahil kahit malate na September makapasok kung August ang pasukan. akala ko ngayong yung kasama mo umalis na. Kakaalis lang po kanina. Hindi ka pwedeng umabol doon kung sakasakali. July po talaga nasabi. July na. Mga first week o second week. First week ng July. Pero kung sakali hindi ka na late, makakasama ka sana doon. Opo. Na late ka lang. Na late lang. Tapos may mga ano lang po kasi kayo kasi yung may mga sinalihan kasi ang competition awarding po this Friday. Dahil sa may mga sinalihan. Opo. Mag-awarding muna, tataas po sa stage. Ayun mga kanoli no. So akala ko ngayon itong week na to ang kanyang OJT. So first week pala ng July. At ilang kayo doon? Ilang buwan? Yung mga nauna po kayo 2 months and a half. Ako po sabi ni Sir Herald, gawin na lang natin 1.5 month kasi late ka na. Pero mag-overtime ka ngayon. Mauna ngayon sa yung mag-pull out, ikaw ngayon mahuli. May kasama naman ako isang mahuhuli. Saan sa Manila? Sa Quezon Avenue po. Tapos anong pangalan ng pag-OJT-an nyo? Mount Grace Hospital. May mga machine din kasi doon kayo aayusin namin. Na hindi daw gumagana. Tas kailangan ng programming. Kami na daw bahala nun. Tapos pag naayos nyo, iba ang hindi declare na nag-ayos. Opo. Sabihin si SPC. Ayun, so manilate ka ng 15 days. 15 days. Tapos susunod ka. Magkano yung mga apartment doon? May idea ka na? May nakuha na po yung isa kong kasama, yung kapatid niya. Chinat na po kami kagabi na 2.8 daw po per head sa amin. Bali, 4 na lang kami kasi yung isa nag-back out, di na daw po mag-aaral. Kasi daw po walang panggastos for OJT. Kaya 4 na lang kami magbabayad ng apartment, 2.8 per head. 2.8 per head. Ano yung ganun na paano yung kagaya nun hindi natuloy yung OJT niya? Sayang no? Sa po, mag-aaral na lang daw po siya next SY. Titigil muna siyang 1 year. Mag-uumpisa siya uli? Hindi po kasi papakita na lang yung grades niya. I-credit na lang. Tapos mag-OJT pa rin siya uli? Mag-OJT po pero hintay ng 2 years. Mm. Yun nga sabi sa akin ni ma'am kanina sa dean's office, kung hindi ka ngayon
OJT, extended ka ngayon ng 1 year for graduation. Kaya sabi ni mama, mag-OJT na ngaya ka. Daw ngaya, July na ngaya ka maggalinta. Nakabisara mo naman pala niya sir mo. Saan yung ano na yun, yung pag-OJT nyo, yung pinakang lugar? Quezon Avenue. Quezon Avenue. Hospital siya? Hospital. Anong hospital? Mount Grace. Mount Grace, mga kanol yung kanyang ano. Tapos kung sakali ang titirahan nyo malapit lang doon. Bali 1 hour daw po yung sakay. Parang ang layo. Tapos isang sakayan lang daw po. Pero mga 1 hour kasi kung traffic daw. Pero hindi man, 30 minutes sabi nung Magkano pamasahe? 30 pesos ata po yung pagkasabi sa amin kahapon nung kapatid. Pero 30 minutes to 1 hour, malayo-layo eh. Malayo. Isang sakayan naman yung kaya nuli. Compare kung makikita ra ako, 2 sakayan sa mga kamag-anak ni mama. Sabi ni mama, mag-BH na lang nga kata. Di mo man nga kabisado Quezon. Ayun, yung sponsor mo kasing si ano, Kuya Albert. Ay Kuya Luis. Ayun, may feeling ko mayroon hindi nangyari na maganda sa hanap buhay niya. Kaya yun nga naputol. So ayaw ko namang kulitin kasi alam ko na nagkukusa naman yun eh. Ayan, kaya kumbaga ay medyo na ano nga yung sabi niya, 'di ba? Sagot niya na sana hanggang matapos ka ng OJT, 'di ba? So medyo na ano nga, na antala dahil feeling ko nga may pangyayari sa kanyang hanap buhay na hindi inaasahan siguro. Pero pag ano, magko-contact naman sa akin 'yun. Ayan. Ano sabi ni isa lang may trabaho sa inyo, 'di ba? Si Ray. Si Kuya Ray. Ano sabi ni kuya mo? Nagsabi ka sa kanya? Nagsabi pa ako sa kanya kasi sabi niya, bumili nga ako ng school supplies ng 2. Kung kailan kaya mag-aalis, tawagan ko daw siya. Magbibigay naman daw siya, pero hindi daw gaano kalaki. Yun din po sabi ni kuya. Sabi ko, okay lang na ako. Sabi niya, nagtawag po siya kahapon, sabi niya, kailan nga kaalis? Sabi ko, July. Tanong nga July. Delay nga na akong 15 days. Sabi niya, okay na nga yan, basta nga maka-OJT ka. Kaso nga yan, nagpapa-eskwila ng kadarawa, maray nga, kaya nag-OJT nga ka, di pa i-reskwilan. Yun din ang sabi ni kuya sa akin. Sabay-sabay. Sabay-sabay na kaya nga yan. Ayun. At pagkatapos ng OJT mo, pabalik ka sa CSPC para mag-enroll for fourth year. Tapos last year na yun o isa pa? last year na po. Last year na yun yung pagbalik niya, enrollment na para sa fourth year. Ayan. Naguluhan ka ba nung mga nakaraang ano? Napipressure ka sa OJT mo dahil walang budget? Sobra. Kasi si mama kahit pa paano ganun, namumblema din po yun. Pero sabi ko kay mama, okay lang if extend ako 1 year. Basta makaraos man ako. Pero sabi ni Nanay Elda, hindi nga mamumblema, talalapitan ka daw niya. Kaso ako yung nahihiya. Sabi ko, ilang supog na ako. Sabi ni Nanay Elda, tanggalon mo nga supog mo. Extended niya kang 1 year. Ba't hindi ka nagsasabi sa akin na mag-OJT ka na? Nasusupog po ako Kuya Noli. Nahihiya ka? And alam mo naman si Kuya Noli, sobrang busy talaga. Ba't ka nahihiya? Kasi nga po, pag may okasyon po, di ba, kayo, biri lang po ang mga punta. Tapos bira din ako magpakita sa inyo kasi sobrang busy talaga sa school. Tapos minsan pinapagalitan ba ako ni mama kasi hindi ka kaya pumupunta. Saturday man niya. Sabi ko, amo nga na ako ma-Saturday pero medyo dakol nga na ako agigibon sa eskwilan. Tambak nga na ako. Ayun. Hindi naman rason na ano, yung hindi ka nagpapakita kay Kuya Noli na ayun, hindi ka nagpapakita or busy ka, okay lang yun kasi nag-aaral ka. Pero yung i-required na pumunta ka dito, ano, hindi naman kasi nag-aaral ka. At yun, syempre, pagka mahiya na ano, na mag-chat,
o magsabi na kaya nuli ganun next month aalis na ako, mag-OJT ko ganun, kasi hindi ko naman talaga yan mahuhulaan. Eh hindi ko rin naman talaga alam, kaya manggagaling talaga sa yung ano, yung information na mga ganung bagay para at least magawan ng paraan. Siyempre marami rin akong naasikaso, marami rin akong iniisip, no? Kumbaga kung ang way mo lang nun mag-chat sa akin or wag nandun ako, kausapin mo ko para at least ano, kasi sayang din na matapos mo OJT tapos isang taon na lang tapos mag-i-exam ka na, no? Yan nga din po yung pinoproblema ni sabi sa akin ni kuya, ano ngayon after graduation mo may board na ka for licensure niya. So sabi ko, pwede man ata i-extend ta, nagtataon man po sa CSPC discounted ta officer po kaya ako discounted sa to pigboardan. Sabi niya, nasa choice mo ngayon king mag-exam na ngayon ako diri pa. Ilang, pero matagal pa naman yun, di ba? 6 months yung review niya. Saan daw ang review, magre-review? Nasa akin ko yan ulit ang choice kung magliligas pa ako or Manila. Pero sabi nila mag Manila daw kasi mas madami yung nakakapasa doon. Proven and tested na daw. So sabi ko, kahit madami nakakapasa, nasa iyo yan kung ipapasa mo ako. Pero babala ko yan ulit ano mo nata ng 1 year. Huwag ka na magpahinga, sayang. Kasi matutulog yung utak mo eh. Mas maganda habang fresh yung utak mo, I-exam na. diretso ka na mag-review. Sayang. Yun nga din sabi nila ang King. Mag-exam ngayon kung kailan ngayon di na fresh yung utak mo. Wala na ngayon ni-review mo. Tapos magre-review ka uli. Maganda yung fresh pa yung utak mo. Nakapag-aral ka. Nasa isip mo pa yung iba. Kumbaga kaunting review na lang. Kaunting review, recap na lang. Saka wag muna natin isipin yun, matagal pa yun. Ang isipin mo natin yung OJT mo. Ayan mga kanuli, no. Siyempre, dahil akala ko nga ngayon na yung ano niya, so itabi mo na lang siguro. So meron kang 10,000 galing kay Mr. Marines na para sa OJT mo. Maraming salamat po kay Mr. Marin dahil may pang gastos na pa ako sa OJT like sa BH po, tapos gastos po sa araw-araw this July. And makakabayad na pa ako dun sa OJT fee na 2K. Yun na lang po problema ko, OJT fee. At alam ko kulang na kulang yan eh. At magsabi ka na lang kay Kuya Noli. Wag ka kasi maya magsabi, pambihira ang buhay. Kagaya niyan, pag napunta ka ng Maynila, kakapusin ka ng budget. Mag-message ka para at least mapadalhan kita ng pambili ng pagkain, pamasahe, pambayad ng apartment. Yun, basta mag-message ka lang. At kahit paano ay makausad ka. At counting ano lang naman, tapos yan 1 year na lang. Tapos tiyagain na natin. Ayan, huwag kang mahiya. Hindi naman ako manghuhula eh. Saka hindi ko na alam yung nangyayari sa buhay mo. Pinagalitan nga ako ni Auntie Shuni. Bakit? Ba't nga di ka nagsasabi kay Kuya Noli mo na ganito kailangan mo? Sabi ko, nahihiya ko. Alisin mo yung hiya mo. Wala kang ngaya nun. Tapos tatawa na lang ako. Sabi ni Mama, alisin ang hiya kung kailangan. Ayan. So kung makarating ka ng Manila, meron ka pa naman gagamitin. Basta bago maubos yan, magsabi ka na sa akin para at mapadalhan kita doon. So nakahinga-hinga ka na. Nakahinga-hinga na. Ayan, may mga bagay na may mga tao naman na ginagamit. Yan para sa pangarap ng iba. Ganun yun kasi no man is an island nga eh. Sabihin, kakailangan mo talaga yung ibang tao. Maging si Kuya Noli yan. Hindi ko naman kaya yung sarili ko. Kailangan ko rin ng ibang tao. Diba? So ganun din yan sa inyo. Kasi noon nga ang una si Adan, nilalang si Iba. Kasi hindi nga kaya niya mag-isa. So ganun din yan sa sa buhay natin. So alright, yung kasama mo? Pinsan ko po. Okay. Sige na, at gagabi ngayon sa daan. Salamat po Kuya Noli. Alright. Sige, ingatan mo yung pera mo. So ay mga kanuli, at maraming salamat muli, no, kay Mr. Marines, no,
sa pagbibigay ng opportunity kay Katkat, no? So kagaya ng sinabi ko, ay tsatsagain na natin yung mga kanuli yan para makagraduate talaga siya, no? So basta wag lang siya mahiya sa akin kasi sabi ko nga, dagdagan ko na lang yan pagka nandun na siya sa Maynila, padalahan ko na lang. Ayan si Katkat.